Sa tingin ko, hindi pagkakaroon ng opisina sa Pilipinas ang problema, no? Dahil meron naman po law enforcement portal na binibisita ang law enforcement kapag merong verifications to be done with Meta. Sa tingin ko ang mas malaking o mas seryosong dahilan kung bakit hindi nakakakuha agad ng information is kasi nga merong tinatawag po kasing dual criminality principle. Okay. Ang Meta, kapag halimbawa ang iniimbestigahang violation ng batas ng isang law enforcement office dito sa Pilipinas ay walang corresponding na batas sa kanila, minsan nahihirapan tayong makakuha ng information na pwede nating magamit upang ma-verify ang isang account. Yun po ang sa tingin ko mas malaking problema. Pero meron naman pong law enforcement portal na pinupuntahan tayo palagi kung saan nagkakaroon naman po ng active communications between law enforcement and Meta in the US. Okay. So yung pagkakaiba ng regulation ng nagiging problema natin. Opo. I see. Pero tama ba, sir, na yung sa lahat ng social media platform dito sa Pilipinas, Meta ang pinaka, kumbaga, abused platform pagdating sa fake news? Tama po. Katunayan, malaki talaga po ang presence and exposure dito ng Meta sa Pilipinas. Hindi lamang po dito sa Pilipinas, sa Southeast Asia din po, mas malaki. Kaya po, naniniwala kami na ito talaga ang pinakalaging ginagamit sa pagpapalaganap ng fake news. So bakit po kaya itong platform na to, yung pinaka merong talamak na fake news, para po mag-ingat na rin yung ating mga users? Well, unang-una, madali po kasi mag-create ng Facebook account kumpara sa ibang social media accounts. At dahil po dito, because of the sheer volume or the quantity, mas marami talagang activities na nagaganap. At dahil mas maraming activities, mas malaki ang potential na magagamit sa pagpapalaganap ng fake news.